Hello mga may! Ayan. Maulan sa isla mga mother. Ayan. Tutulaok na ng manok. Maulan sa isla mga may. Kapoy. Kapoy. Ayan. So, panguha tayo ng malunggay mga may. Natamad akong lumabas. Tara mga may, samahan niyo ako. Kuha tayo ng malunggay. Ayan. Nag-ano kasi ako, nagmunggo. Munggo akes. Ayan. Pinakuluan ko na yung aking munggo. Ayan. So, mabilis na siya maluto dyan. Kuha tayo ng malunggay. Nakasawa na kasi puro manok, prito, manok, prito. Tingnan yung lugar ko mga mi. So, kuha tayo ng malunggay. Samahan niya kung kukuha ng malunggay, maulan. Maulan mga miya. Puti na lang umulan ngayon kasi kagabi ang init, super init. Ayan, so medyo nalamigan ang ating jotak. Ayan, so doon tayo pupunta mga mi. Ayan, kukuha ako ng malunggay. Ayan. Ayan. Ay, bukas yung ilaw ko. Nakalimutan kong patayin yung ilaw ko doon sa bahay. Ayan. Ayan. Nakalimutan kong patayin. Ayan ba yan? So, konti lang yung kukunin kong malunggay. Ayan. Nagaya silang kumain. Hanggang ngayon wala pa namang message. So, baka hindi tayo matuloy. So, magluto na lang ako ng munggo. Ayan. Ayan. Sa isla, libre ang munggo. Libre ang munggo. Libre ang malunggay. Libre ang malunggay, mga mi. Ayan. So, sa Pinas, or sa parting Manila, is binibili siya. 10 piso ko, konti lang. Ayan. Tanggalin na nga natin ito sa ano. Ayan. Ayan. Ang hirap. Hindi nyo makita kung paano ko siya tanggalin. Ayan. Ayan, pwede na to. Pwede na to. Hello mga may! So, nanguha ko ng malunggay mga may. So, hindi ko na kayo sinama dun sa baba kasi maulan. So, magharus tayo ng malunggay mga may. Or maghimay. Kasi, gusto kong mag-mangoes. Ayan. So, tagal ko lang hindi nakapag-upload sa aking YouTube channel ba. Ayan. So, ayan. Kumusta mga me? Kumusta na yung aking mga avid followers sa aking YouTube channel? Ayan, so andito ako ngayon sa Cook Islands, mga mi. Ano siya, mi? Ano siya, mga mi? Isa siyang isla na party ng New Zealand. Ayan, so malayo na to sa ano, sa kabihasnan or sa city. Because, ano kasi to, isla eh. Isla nga pala, sinabi ko. Ayan, ulit-ulit. Ano siya, yung isang maliit na bansa. Pero, under pa rin siya ng New Zealand. Yan, so, ang pera namin dito is New Zealand dollar. Ayan, so. Dito, pangalawang balik ko na dito mga mi. Nagustuhan ko tong bansang tong balikan kasi nga,
hindi mahaba yung oras sa trabaho. Hindi like sa yung nag Middle East ako or nag Dubai ako is grabe talaga mga mi. As in 9 to 9. So ang hirap kasi pag-uwi mo na lang excuse me po. Kasi pag-uwi mo na lang nakakatamad ng magluto. As in. Pero may off din naman doon. Every Friday kasi yung pinaka-linggo nila doon is Friday dahil nga nasa Muslim country tayo. Yun yung pinaka-linggo nila. So, Friday means lahat ng mga Muslim doon is nagdarasal sila. Ayan. So, kagandahan lang kasi sa UAE is free yung transportation mo. Tapos, ang hindi lang maganda doon is bultuhan yung sweldo. Meaning na every katapusan ng buwan ang sweldo. So, ayan. So, okay naman doon. May mga malaki din na sweldo sa Dubai. So, depende na lang siguro sa skill mo or sa type ng work mo. Ayan. So, pero kahit pa paano, mas maganda yung income talaga pag nag-abroad ka. Kasi pag tigi ka lang sa Pinas, as in, mahirap kumita sa Pinas. Lalo na kapag ilan yung anak mo nag-aaral. Katulad ng kapatid ko, so dalawa yung kolehiyo niya. Kasi isang high school, so taghirap talaga siya kahit medyo malaki yung kanyang kita. So, hindi pa rin enough kasi araw-araw siyang bumibiyahe. Tapos, kasi siya nasa naik kasi yung bahay namin. Although nakabili kami ng bahay doon. Nakabili ako ng bahay doon. Tapos siya naman is meron din. Sa kabilang subdivision naman siya. Yan, so hindi enough yung kanyang sweldo. So, ini-encourage ko nga siya na mag-apply na ng abroad. Kaso, takot siyang iwanan yung kanyang dalawang anak na babae at baka daw pag-uwi niya is may apo na siya. Ayun lang. So, masasabi ko lang dun sa mga gustong mag-abroad, hindi na kayo. Tungkol naman sa salitang English, huwag kayong matakot. Kasi, once na nasa abroad na kayo, hindi pagalingan mag-English, guys. Mga Pinoy lang naman ng masyadong maarte sa salitang English. Gusto perfect. Pero pag nasa abroad na kayo mga as long as nakakaintindi kayo, nakakapagsalita kayo ng English, at naiintindihan nyo yung kausap nyo, go, carry na yan. Kaya, sa mga gustong mag-abroad, huwag kayo matakot mag-abroad. Kasi, ang salitang banyaga or English, especially dito nasa English country ako is, sa umpisa, parang nahiya ka magsalita. Pero kapag once nakapag-start ka na ng conversation or nakakapag-salita ka na makipag-usap sa iba't ibang lahi dito kasi ilang lahi ba meron dito? 3 kasi may Samoan, pero English pa rin yung ginagamit nila salita. So, mayroon ata silang sarili nilang lingwahe. So, dito, local, is meron silang native language. Pero, ang main na ginagamit nilang lingwahe is English. So, ayan. Nagkakaintindihan naman. Hindi naman kailangan magiging perfect yung English mo as long as nakakaintindi ka. At naiintindihan mo rin yung mga sinasabi ng guest kapag kawas sa may tinanong. Kahit hindi masyadong fluent, go na yan mga mi. Kaya kapag nag-abroad kayo, huwag kayong yung kakabahan dahil sa salitang banyaga, hindi maiintindihan nyo pa rin. Mas lamang pa nga tayong mga Pilipino kaysa sa mga ibang lahi. So hindi ko na sila babanggitin kung anong mga lahi pa man yan. Basta mas lamang pa tayo kasi kahit barok man tayo mag-English, at least clear yung yung bigkas. Tapos kung minsan lang pag umpisa, kung minsan ang salitang English is nakakabingi or nakakapatay mali siya lang siya. Pero go na yan, ganun talaga pag gusto mong kumita. Go na yan mga mi. Tsaka dito kasi halimbawa, katulad ko, nagtatrabaho ako sa hotel. Ako naman is flexible. Mananahi talaga ako dito, mga mi. Kaso, wala naman ako masyadong tahi. So, nag-housekeeping ako or nagla-laundry ako. So, natutuwa naman ako especially kapag nasa room ako. Kasi nga, mabilis yung oras at saka,
hindi nakakainip dahil yung naglalakad ka, na may nakakausap ka. Hindi katulad kapag na-stuck ako sa laundry is nakaupo ako, namabalansa, nagtutupi, nakikinig ng music kasi pwede naman music doon. Ayan. So yun lang. Yun lang yung maipapayo ko sa mga gustong mag-abroad. Huwag kayong matakot sa pakipagbakbakan sa salitang banyaga. Gulang. Tsaka isa na rin yung concern ko is yung mga hygiene natin mga Pinoy is iba sa kanila. For me lang ha, sa observation ko lang ha, mas ano talaga ang mga Pinoy, mas malilinis talaga mga Pinoy. At sabihin mo bang may mga amoy sa bibig? Hindi kasi maiwasan mga amoy yun. Minsan may amoy sa bibig. Natural na yun eh. Kumbaga, natural na sa ating mga tao yan na dahil nga sa iba't ibang kinakain. So, toothbrush din pag may time. Yan. Mumog din pag may time. So, yun lang yung problema natin mga Pinoy. Pero ang iba't ibang lahi, mga guys, my goodness. Parang kasama mo na ata siya sa kontrata. Sa 3 taon mong kontrata dito sa bansang to. 3 taon mo rin siyang lalanghapin. Diba? Sa umpisa mo siyang malangha, parang naaning-aning ka. Parang nasusuka ka na hindi mo maintindihan. Pero kapag mga ilang buwan na, ilang taon na, hanggang sa patapos na yung kontrata mo, carry na yan, laban na. Choosy ka pa ba? Kumikita ka ng datong dahil, kumikita ka ng dollar. Ayan. So, yun lang kagandahan kapag abroad ka mga may kasi medyo mas malaki yung kinikita natin kaysa sa mga degree holder or sa mga ano ko man sasabi, yung may mga tinapos talaga na kurso sa Pinas kapag nagtingga ka lang sa Pinas is, ang alam ko kasi dati yung na hospital kasi yung nanay ko kasi mayroon ako nakausap doon na nurse is how much lang yung sweldo niya, nurse siya sa PGH. Ayan. So, nasa 18 lang siya nung time na yun. I think 2023 2016, 17 yan. Yan, so nakausap ko yung nurse doon na mababala yung nila, sweldo. Tapos, meron naman sila mga benefits pero iba pa rin kapag once na work abroad ka mga yung sweldo ng manis ako, sweldo ng teacher, sweldo ng guro, teacher na nga eh. Ano ba? Teacher ng manager, teacher ng teacher ng lawyer, 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 sweldo ng lawyer is siguro magiging, pwede mo siyang tapatan. Yun. At saka, ang isa pang kagandahan kapag nasa abroad ka is talagang masusuportahan mo talaga yung family mo sa Pinas. So ibig sabihin like hindi sila yung halimbawa kapag gusto na nila mananghalian, so mayroon silang pambili ng bigas kasi syempre mga magpapadala tayo. Hindi katulad kapag sa Pinas ka lang, kung minimum lang ang sweldo mo mga nagutang ka pang 5-6, kung mamasahe ka pa. So, kawawa lang talaga. Kaya, iniinganyo ko yung sa Pinas. Huwag kayong matakot mag-abroad. Basta alam nyo lang yung agency na applyan nyo is legit. Yung hindi kayo makukuha ng pera. As in, lagi nyo siyang i-verify sa POEE. Doon malalaman kung ang isang agency is legit or tarantado or mandarambong or kawatan. Pasensya na kasi yun talaga yung words na gusto kong sabihin sa mga agency na nangunguha ng pera sa mga taong gustong mag-apply abroad na kaya nga nag-apply abroad para kumita eh. Siyempre pag umpisa ka pa na mag-apply mga wala ka pang pera niyan, hindi pa pangutang mo pa yung medical mo, pawasahin mo, 'di ba? Yung lakad ng mga papel-papel. So, di ba? Kaya nakakasama lang ng loob sa mga agency na kung minsan sila namimira. Pero hindi talaga maiwasan sa agency. Talaga nagpapawayad talaga sila kasi nga yung kanilang serbisyo dahil. Tapos, ano pa ba? Sabihin ko, parang dami ko na nasabi. At saka yung, kami pala, nung kinuha kami ng company na to, itong company na to,
masasabi ko lang is good. Good talaga tong company na to kasi hindi dili yung sweldo namin. So, nagkakaroon lang kami ng problema kung nagkakaroon mo ng problema is sa mga kanya-kanyang departamento lang. Yan, kasi may mga HOD na medyo may alam na this, so ayaw kong banggitin. Pero alam nyo na yung mga Pero, go lang. Huwag tayong sumuko. Go lang ang laban. Yan. So, kaya na gustong mag-abroad, wag ho kayong matakot mag-abroad. Tsaka, kung pwede nga lang, hanggat may chance kayong pumunta sa English country, sa Poland, or saan pa man. Kasi ako, parang ayaw kong piliin yung Middle East. Parang nakakatakot. Especially kapag ka-DH pa. Parang nakakatakot. Pero hindi naman siguro lahat ng mga Arab country is ganun. May nagsiguro sa akin. Yan. So, depende siguro. Siguro ang pag-abroad talaga is swertihan lang talaga siguro. Kaya dasal lang talaga ang katapat. Si Lord lang talaga ang pwedeng makatulong sa atin. Siya lang nakakaalam. Kapag malakas ka kay Lord, liligtas ka niya. Lagi kanyang sasamahan sa laban natin sa buhay. So, yan lang mga parang haba na nasabi ko. Yun lang, na-miss ko lang kasi mag-upload sa YouTube channel ko mga So, sana yung mga follower ko dyan, sana yung mga viewer ko dyan, huwag nyo pa rin akong kalimutan. Don't forget to like and subscribe. Pwede rin kayong comment mga Promise, re-replyan ko kayo. So, that's for today. That's for today. So, ayan. Bye mga